Ano ba ang alam ng isang bata para makialam? Sigaw ng IT team leader noong araw na naparalisa ang kumpanya. Siya ay isang batang babae lamang, anak ng isang staff mula sa facilities team, isang bata na ni pangalan ay hindi alam ng sino man sa kumpanya. Ngunit alam ng batang iyon ang dapat gawin. Gamit ang kaalamang nakuha sa mga libro, kuwaderno, at libu-libong simulation, kumilos siya ng may tahimik na pagmamahal para sa kumpanya. Sa sandaling sumuko na ang mga nakatatanda, siya ay tumayo at pinigilan ang krisis na walang sino man ang nakasolusyon. Mula sa araw na iyon, lahat ay nakatanda. Ang batang laging binabalewala ay ang bayaning nagligtas sa kumpanya. Ang kuwento natin ngayon ay mula kay Liana Reyes. Bago tayo magpatuloy, malaking tulong sa aming produksyon kung mag-subscribe kayo at i-like ang video na ito. Sa isang sulok ng ikatlong palapag ng Everbooks Building, isang malaking kumpanya ng paglalathala na may punong tanggapan sa Cupertino, California, may isang 13 anyos na batang babae na nakaupo sa isang lumang sofa at nagbabasa ng libro. Ang batang ito, na nagngangalang Liana Reyes, ay tahimik na naroroon na parang isa lamang siyang kasangkapan sa lugar na iyon. Para kay Liana, na lumipat sa Amerika kasama ang kanyang mga magulang noong siya ay 3 taong gulang pa lamang, ang lugar na ito ay hindi lamang lugar ng trabaho ng kanyang ama, kundi isa ring lihim na kanlungan para sa kanya. Ang ama ni Liana, si Mario Reyes, ay isang masipag na empleyado na nagtatrabaho sa facilities team ng Everbooks sa loob ng 15 taon. Araw-araw, pumapasok siya ng 7:30 ng umaga at umuuwi ng 6 ng gabi, namamahala sa infrastruktura ng buong gusali mula sa air conditioning system hanggang sa mga kable ng kuryente at supply ng tubig. Ngunit sa kabila ng mahalagang tungkuling ito, si Mang Mario ay tila hindi nakikita sa loob ng kumpanya. Hindi man lang matandaan ng mga ehekutibo ang kanyang pangalan. Kapag nasira ang aircon sa conference room o tumutulo ang gripo sa banyo, ang sasabihin lang nila ay, "Tawagin nyo nga yung taga-facilities." At kapag mabilis na naayos ni Mang Mario ang problema, aalis na lamang sila nang walang kahit isang salamat sa pag-aayos. Habang pinapanood ang mga ganitong pangyayari, naramdaman ni Liana, kahit sa kanyang murang edad, ang malupit na herarkiya sa lipunan. Nagsimulang sumama si Liana sa kanyang ama sa trabaho noong siya ay nasa 3 baitang pa lamang. Tuwing bakasyon o kapag kailangang magtrabaho ng kanyang ama, tuwing Sabado't Linggo, natural na siyang sumasama. Higit sa lahat, ang Everbooks, bilang isang malaking publishing company, ay mayroong iba't ibang libro na hindi niya makikita sa kanilang bahay. Mga nobela, sanaysay, self-help books, at mga aklat, pang-agham ang mga bagong labas na libro sa iba't ibang genre ay nakadisplay sa iba't ibang sulok ng opisina, ngunit halos walang nakakapansin sa presensya ni Liana. Ang mga empleyadong dumaraan ay nilalampasan lamang siya kung minsan, kapag may nakabanggit sa kanya, ang karaniwang reaksyon ay, "Ah, yung anak ni Mang Mario sa facilities, di ba? May ilang empleyado pa nga na sumasaway sa kanya. Huwag kang tatakbo-takbo rito, ha? Manahimik ka lang dyan." Ang ganitong kawalan ng pansin at pagwawalang bahala ay nag-iwan ng malalim na sugat sa puso ni Liana. Ang higit na nagpahirap kay Liana ay ang pagkakaiba ng trato sa kanya kumpara sa ibang mga bata. Paminsan-minsan, kapag bumibisita ang mga anak ng mga ehekutibo sa opisina, biglang nag-iiba ang reaksyon ng mga empleyado. "Nako, anak pala ni Sir. Ang talino at gwapo naman." Ang mga papuri at atensyon ay bumubuhos. Samantala, si Liana ay nananatiling isang di nakikitang nilalang na kailangang manahimik sa sulok. Ngunit hindi nagpatalo si Liana sa ganitong diskriminasyon. Sa halip, mas lalo siyang nagbuhos ng pansin sa pagbabasa at bumuo ng sarili niyang mundo. Para kay Liana, ang mga libro ay hindi lamang isang libangan, kundi isang paraan
upang patunayan ang kanyang sarili. Kung hindi nakikita ng ibang tao ang kanyang halaga, naisip niya na siya mismo ang magpapalago nito. Napakasistematiko ng pagbabasa ni Liana. Hindi lamang mga nakakaaliw na nobela ang kanyang binabasa, kundi pati na rin ang mga espesyalisadong libro sa iba't ibang larangan. Mula sa agham, matematika, hanggang sa kasaysayan, lahat ay kanyang binabasa. Kapag may bahaging hindi niya naiintindihan, naghahanap siya sa internet ng mga kaugnay na materyales o pumupunta sa silid-aklatan para maghanap ng mga reference books. Ang tanging nakakaalam ng pagsisikap na ito ni Liana ay ang kanyang ama. Humanga si Mang Mario sa pambihirang kakayahan, sa pag-aaral at pagiging mausisa ng kanyang anak. Ngunit sa kabilang banda, nag-aalala rin siya. Anak, huwag puro seryosong libro ang basahin mo. Makipaglaro ka rin sa mga kaibigan mo. Sa tuwing sinasabi ito ni Mang Mario, ngingiti ng malawak si Liana at sasagot, Itay, mas masaya po akong magbasa. Mas gusto ko to kaysa makipaglaro. Totoo ang sagot ni Liana. Mas malaki ang kagalakang dulot ng kaalaman mula sa mga libro kaysa sa pakiramdam ng pagiging hiwalay sa mga kaedad niya. Lalo na ang pakiramdam ng tagumpay sa tuwing may bago siyang natututunan na hindi kayang palitan ng anupaman. Ang sulok na may sofa sa ikatlong palapag ng Everbooks ay naging espesyal na lugar para kay Liana. Doon, nagbasa siya ng maraming libro at pinalawak ang kanyang pangunawa sa mundo. Hindi pa rin siya napapansin ng mga tao, ngunit sa mga panahong iyon, si Liana ay mas maraming nakikita at natututunan kaysa kanino man. Habang tangan ang pag-asang balang araw, maipapakita niya sa mundo ang kanyang tunay na halaga. Noong araw na iyon, isang ordinaryong Martes ng hapon. Si Liana, gaya ng dati, ay nakaupo sa sulok na sofa sa ikatlong palapag. Nagbabasa ng isang libro tungkol sa computer. Ang kanyang ama naman ay nag-iinspeksyon ng cooling system ng server room malapit sa IT room sa ikalawang palapag. Ang lahat ay payapa sa Everbooks. Ngunit bandang 2:30 ng hapon, biglang nagkagulo ang buong opisina. Ang mga empleyado ay nakatingin sa kanilang mga monitor na may nagtatakang mga mukha. Uy! Hindi bumubukas yung file ko. Walang internet. Hindi ako maka-access sa server. Iyon ang mga maririnig sa iba't ibang dako. Noong una, inakala nilang simpleng network failure lang. Ngunit habang lumilipas ang oras, lumalala ang sitwasyon. Ang editing department ay hindi ma-access ang mga manuskritong malapit na sa deadline at ang sales team ay nawalan ng komunikasyon sa kanilang mga kliyente. Pati ang website ng kumpanya ay bumagsak, kaya sunod-sunod ang tawag ng mga customer. Maging si Liana na nagbabasa sa ikatlong palapag ay nakaramdam na may mali. Huminto ang karaniwang tunog ng mga printer at ang usapan ng mga empleyado ay unti-unting napuno ng pag-aalala. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa kanyang upuan at bumaba patungo sa IT room sa ikalawang palapag. Sa harap ng IT room, marami ng tao ang nagkukumpulan. Si Bradley, ang IT manager, kasama ang iba pang staff, ay nagkakagulo. Sinubukan ko nang i-reboot, pero ayaw pa rin. Pati backup server, hindi ma-access. Ano bang nangyayari? Si Bradley ay pinagpapawisan habang nagtatype sa keyboard, ngunit wala siyang mahanap na solusyon. Wala na ang kanyang karaniwang kumpiyansa. Sa halip, litong-lito siyang sumusubok ng iba't ibang paraan habang nauubos ang oras. Sa sandaling iyon, nagmamadaling pumasok sa IT room si Director Taylor. Anong nangyayari dito? May bahid ng tensyon sa boses ni Taylor. Sumagot si Bradley na halatang nag-aalala. Naparalisa po ang buong network. Inaalam pa po namin ang sanhi. Maya-maya, dumating din si CEO James Peterson. Maging ang kanyang karaniwang kalmadong mukha ay may bakas ng pag-aalala. Ilang oras na ba yan? Paano ang publication schedule? Yung mga kontrata sa kliyente. Sunod-sunod ang tanong ni Peterson. Ngunit hindi makapagbigay ng malinaw na sagot si Bradley.
lalong lumala ang sitwasyon. Ang mga bagong libro na dapat ipadala ngayon ay ganap na natigil at ang sistema na konektado sa mga online bookstore ay hindi na gumagana. Ang mas malala, ang manuskrito ng isang sikat na manunulat na nakatakdang ilabas sa media kinabukasan ay hindi ma-access sa server na nagdulot ng panganib na ito ay malik. Pinapanood ni Liana ang lahat mula sa malayo sa pakikinig sa usapan ng mga nakatatanda. Tila hindi ito simpleng system error, kundi isang posibleng cyber attack. Ito ang karaniwang pattern na nabasa niya sa mga libro tungkol sa seguridad. Sinubukan ni Bradley na tumawag sa mga external expert, ngunit dahil Martes ng hapon, karamihan sa mga kumpanya ay hindi makatugon agad. Ang pinakamabilis na dating ng isang eksperto ay kinabukasan pa ng umaga. Ngunit hindi sila maaaring maghintay ng ganoon katagal. Lalong hindi mapakali si CEO Peterson. Hindi ba't may press conference tayo bukas ng umaga? Paano natin ilulunsad ang bagong libro sa ganitong estado? May halong desperasyon sa kanyang boses. Mula nang itatag ang Everbooks, ito ang unang pagkakataon na naranasan nila ang ganitong malawakang system failure. Tahimik na lumapit si Liana at sinilip ang loob ng IT room. Sa mga screen ng monitor, nakita niyang may mga kakaibang mensahe na lumalabas. Nang tingnan niya ang mga error code, tama ang kanyang hinala. Malinaw na ito ay bakas ng isang malicious code na pumasok mula sa labas. Ngunit ang mga nakatatanda ay patuloy na naghahanap ng sanhi sa maling lugar. Iniisip nilang hardware problem ito kaya't paulit-ulit nilang pinapatay at binubuksan ang server o kaya'y problema sa linya ng internet kaya't tumatawag sila sa telecommunications company. Sa paningin ni Liana, ganap na mali ang kanilang diskarte. Nag-alinlangan si Liana. Gusto niyang tumulong, ngunit magdududa siya kung pakikinggan ba ng mga nakatatanda ang isang 13 anyos na bata. Siya, na laging tila hangin lamang sa kumpanya. Paano siya makikialam sa ganito kahalagang sandali? Ngunit habang pinapanood niyang lumalala ang sitwasyon, hindi na niya kayang manood na lamang. Kung sakaling tama ang kanyang hinala, at kung talagang makakatulong siya, naisip niyang sulit na subukan. Buong tapang na humakbang si Liana palapit sa IT room. At sa isang tahimik ngunit malinaw na boses, sinabi niya, excuse po, baka po hindi ito ransomware. Mukhang may bakas po ng paggamit ng backdoor code. Lahat ng mata sa loob ng IT room ay napunta kay Liana. Sandaling tumahimik ang lahat, mula sa CEO ng kumpanya hanggang sa mga direktor at mga IT staff. Lahat ay nakatingin sa 13 anyos na dalagita. Nagsimulang tumibok nang mabilis ang puso ni Liana. Ang mukha ni Bradley ay nagsimulang mamula. Ano? Ano ba ang alam ng isang bata? May halong galit at pagkalito sa kanyang boses. Hindi ito palaruan! Lumabas ka na ngayon din! Sa sigaw ni Bradley, umatras si Liana. Ngunit hindi siya sumuko. Totoo po, kung titingnan niyo po ang mga error code sa screen. Nang muling magsalita si Liana, lalong nagalit si Bradley. Sa tingin mo ba nagbibiro kami dito? Malapit nang malugi ang kumpanya, tapos may bata ritong mangingialam? Wala kaming oras para dyan. Sa sandaling iyon, tahimik na tiningnan ni Direktor Taylor si Liana. Hindi tulad ng iba, pinagmasdan niyang mabuti ang mga mata ni Liana. Nakita niya ang kumpiyansa at katapatan dito. Hindi ito simpleng kuryosidad ng isang bata, kundi mga mata ng isang taong may tunay na alam. Sandali! Pigil ni Taylor kay Bradley. Pakinggan muna natin siya. Wala naman tayong magawa sa ngayon, di ba? Sa pakikialam ni Taylor, lalong nalito si Bradley. Direktor, seryoso po ba kayong pakikinggan ng isang bata? Lumapit si Taylor kay Liana at yumuko para magkapantay ang kanilang mga mata. Sabihin mo sa akin kung ano ang alam mo. Detalyado. Dahil sa seryosong pakikitungo ni Taylor, nagkaroon ng lakas ng loob si Liana. Ang lahat ng kaalamang naipon niya ay nagsimulang mag-ayos sa kanyang isipan.
Yung mga proseso po na nakikita sa monitor, iba po sa karaniwan, lalo na po yung pattern ng paggamit ng network port, mukhang may program na tumatakbo sa background na galing sa labas. Nagpatuloy ang paliwanag ni Liana. Kung ransomware po ito, dapat naka-encrypt na ang mga file at nagbago na ang mga extension. Pero wala pong ganoong bakas. Nakangising sinabi ni Bradley. Anong pinagsasabi nito? Nagmemorya lang ng ilang computer terms. Ngunit nakatutok si Taylor sa sinasabi ni Liana. Angkong, alam niyang ang mga teknikal na terminong ginagamit ni Liana ay hindi basta-basta isinaulo lamang. Magpatuloy ka. Pag-engganyo ni Taylor. Lalo pang nagkaroon ng kumpiyansa si Liana. Kung tama po ang hinala ko, malaki ang posibilidad na may pumasok sa network ng kumpanya at nag-install ng backdoor. At ngayon, gamit ang backdoor na iyon, kinokontrol nila ang system ng malayuan. Tinawag ni CEO Peterson si Taylor. Taylor, naniniwala ka ba talaga sa sinasabi ng bata? May pagdududa sa boses ni Peterson. Ngunit sumagot si Taylor na may buong kumpiyansa. CEO Peterson, sa sitwasyon natin ngayon, wala naman po tayong masyadong pagpipilian. Bukas pa ng umaga darating ang external expert at hindi po tayo pwedeng maghintay ng ganoon katagal. Muling tiningnan ni Taylor si Liana at sinabi, tingnan niyo po ang mga mata ng batang ito. Mukhang may alam po talaga siya. Sa sandaling iyon, nagmamadaling dumating ang ama ni Liana, si Mang Mario. May nagsabi sa kanya na gumagawa ng gulo ang kanyang anak sa IT room. Liana, anong nangyayari? Tanong ni Mang Mario na may pag-aalala. Itay, biglang nanghina ang loob ni Liana nang makita ang kanyang ama. Alam niya ang posisyon ng kanyang ama sa kumpanya. Nag-aalala siyang baka mapahamak pa ang kanyang ama dahil sa kanya. Agad na unawaan ni Mang Mario ang sitwasyon. Pasensya na po. Dadalhin ko na po ang anak ko. Nang hahawakan na sana ni Mang Mario ang kamay ni Liana, nagsalita si Taylor. Mang Mario, sandali lang po. Baka malaki ang maitulong ng anak ninyo sa amin. Lalong naguluhan si Mang Mario sa sinabi ni Taylor. Ano? Ano po ang ibig ninyong sabihin? Ipinaliwanag ni Taylor kay Mang Mario ang sitwasyon sa maikling salita. At sa huli, idinagdag niya, kung hindi malutas ng anak ninyo ang problema, ako po ang mananagot sa lahat. Magtiwala po kayo sa akin. Pinagpalit-palit ng tingin ni Mang Mario ang kanyang anak at si Taylor. Nakita niya sa mga mata ni Liana ang isang kaseryosohan at determinasyon na hindi niya pa nakikita dati. Bilang ama, siya ang higit na nakakaalam sa pambihirang kakayahan sa pag-aaral ng kanyang anak. Anak, kaya mo ba talaga? Sa maingat na tanong ni Mang Mario, tumango si Liana. Opo, itay. Gusto ko pong subukan. May panginginig sa boses ni Liana, ngunit kasabay nito ay isang matibay na determinasyon. Nag-isip sandali si Mang Mario. At dahan-dahan siyang nagsalita. Kung ganoon, babantayan kita mula rito. Huwag mo lang pilitin ang sarili mo. Sa pahintulot ng kanyang ama, ngumiti ng malawak si Liana. Sa buong buhay niya, ito ang unang pagkakataon na maipapakita niya sa mundo ang kanyang kakayahan. Sa suporta ni Taylor at pahintulot ng kanyang ama, alam ni Liana na ito na ang simula. Ang bigat ng responsibilidad na ilapat ang mga teoryang natutunan lamang sa libro sa isang tunay na sitwasyon ay naroon. Kasabay ng pananabik na sa wakas ay maipapakita niya ang kanyang tunay na kakayahan. Dahan-dahang sinabi ni Liana kay Bradley, pwede ko po bang tingnan ang computer? Ngunit si Bradley ay mayroon pa ring iritableng ekspresyon. Paano kung lalo mo lang sirain yan dahil sa pagkalikot mo? Sa kanyang pagtutol, sandaling nanliit si Liana. Nang makita ito, matatag na nagsalita si Taylor. Bradley, sa sitwasyon natin ngayon, ano pa ba ang pwedeng lumala? Paralisado na ang buong sistema. Sa sinabi ni Taylor, nawalan ng masabi si Bradley. Sa katunayan, sa nakalipas na 2 oras, lahat ng sinubukan niyang paraan ay walang epekto. Dahan-dahang lumapit si Liana sa harap ng main server.
Nang masusing tingnan ang screen ng monitor, tama nga ang kanyang hinala. Sa listahan ng mga system process, may mga kahina-hinalang programa na tumatakbo na wala dati at nang tingnan ang network connection status, nakita niyang patuloy itong nakikipag-ugnayan sa isang external IP address. Sabi ko na nga ba? Bulong ni Liana at lahat ng tao sa paligid ay nag-focus. Anong nakita mo? Tanong ni Taylor. Itinuro ni Liana ang screen at nagsimulang magpaliwanag. Tingnan ninyo po, ang mga prosesong ito ay hindi normal na system programs. At doon po sa listahan ng network connections. Habang nagpapaliwanag si Liana, hindi namamalayan ni Bradley na napatango na rin siya. Kahit ayaw niyang aminin, lahat ng itinuturo ni Liana ay may basehan. Masyado siyang nakatuon sa hardware problem, kaya't hindi niya nagawa ang detalyadong software analysis na ito. Kung ganoon, anong dapat nating gawin? Tanong ni CEO Peterson na hindi mapakali. Sandaling nag-isip si Liana, ang paglalapat ng teoryang natutunan sa libro sa isang tunay na sitwasyon ay mas komplikado kaysa sa inaakala niya. Ngunit, hindi siya maaaring sumuko. Kailangan po nating itigil ang mga malicious process na ito. Pero kung basta-basta natin itong ihihinto, baka mas lalong masira ang system kaya kailangan po sunod-sunod. Sa sinabi ni Liana, lahat ng tao ay nagpigil ng hininga. Hindi sila makapaniwala na ang kapalaran ng kumpanya ay nakasalalay sa mga daliri ng isang 13 anyos na dalagita. Umupo si Liana sa harap ng keyboard. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay. Ngunit pinatatag niya ang kanyang loob. Ang mga nilalaman ng hindi mabilang na security books na nabasa niya ay nagsimulang mag-ayos ng may sistema sa kanyang isipan. Una, kailangan niyang suriin ang lahat ng kasalukuyang tumatakbong proseso para matukoy kung alin ang normal at hindi. Habang nagtatype ng mga command, unti-unti niyang inaalam ang estado ng system. Tama nga, maraming malicious code na pumasok mula sa labas ang natagpuan. Ang mga code na ito ay magkakaugnay at may access sa lahat ng data ng kumpanya. Napakalala po ng sitwasyong ito, bulong ni Liana. Nakuha po ng hacker ang buong access rights sa system natin. Mukhang kinukuha pa rin po niya ang data sa ngayon. Sa sinabi ni Liana, namutla ang mukha ni Peterson. Kung ganoon, lahat ng sikreto ng kumpanya natin ay na-leak na? Sa apurahang tanong ni Peterson, umiling si Liana. Mukhang hindi pa po. Buti na lang po. Hindi pa nila nabubuksan ang mga importanteng folder na naka-encrypt. Pero kung hindi po natin ito pipigilan agad, napagtanto ni Liana na wala ng oras para magpaliwanag pa. Una, pinutol niya ang lahat ng network connections na palabas. Pagkatapos, isa-isa niyang pinatay ang mga malicious process. Ngunit hindi ito madali. Kapag pinatay niya ang isa, may lilitaw na isa pang proseso sa ibang lugar. Tila may sariling isip ito at hinuhulaan ang kanyang mga galaw. Napakagaling po ng pagkakadisenyo ng malicious code na ito, sabi ni Liana, na tila humahanga. Ang mga taong nanonood sa paligid ay namangha sa kanyang konsentrasyon. Mahirap paniwalaan na isang 13 anyos na dalagita ang kumikilos ng may profesionalismo at sistema sa paglutas ng problema. Lalo na si Mang Mario, na unang beses makita ang ganitong panig ng kanyang anak, ay halos maiyak sa pagmamalaki. Lumipas ang oras at naging 4:00 na ng hapon. Si Liana ay nakatutok pa rin sa computer. May mga butil ng pawis sa kanyang noo, ngunit hindi siya sumuko. Malapit na po, kaunti na lang. Sa bulong ni Liana, nagsimulang umasa ang lahat, ngunit biglang nagsimulang mabalisa si Bradley. Kung talagang malulutas ni Liana ang problema, lalong lalabas ang kanyang kawalan ng kakayahan. Ang katotohanang ang problemang hindi niya nalutas sa loob ng ilang oras ay madaling nasolusyonan ng isang bata ay magiging isang malaking dagok sa kanyang karera. Sa dulo ng mga daliri ni Liana, tila may mahika na nangyayari. Ang mga komplikadong code sa screen ay unti-unting naaayos at ang mga sistemang naparalisa
ay dahan-dahang bumabalik sa normal. Nararanasan mismo ni Liana kung gaano kapakipakinabang sa isang tunay na sitwasyon ang kaalaman mula sa napakaraming librong nabasa niya. Sisimulan ko na po ang network tracing. Mahinang sabi ni Liana habang nagpapatakbo ng isang bagong programa. Lumitaw sa screen ang isang komplikadong routing path. Ito ang proseso ng pag-trace kung saang landas pumasok ang hacker sa sistema ng kumpanya. Ito ay hindi lamang paglutas ng problema, kundi isang mahalagang gawain para maiwasan ang parehong pag-atake sa hinaharap. Ang mga taong nanonood sa paligid ay hindi mapigilang humanga sa sistematikong diskarte ni Liana, lalo na si Taylor, na namangha hindi lamang sa paglutas ni Liana ng technical na problema, kundi sa kanyang pagtatangkang unawain ang buong pangyayari na parang isang bihasang investigador. Ito ay isang mataas na antas ng analytical skill na kahit ang mga karaniwang IT personnel ay hindi basta-basta magagawa. Nahanap ko na po! Sa sigaw ni Liana, lahat ng tao ay napatingin sa screen. Natuklasan ko na po ang backdoor path na ginamit ng hacker. Dito po siya pumasok. Itinuro ni Liana ang screen gamit ang mouse at nagpaliwanag. Sa pamamagitan po ng port na ito, nakuha niya ang administrator rights at pagkatapos ay ganito po niya ikinalat. Habang nakikinig sa paliwanag ni Liana, lalong namula ang mukha ni Bradley. Ang mga kahinaan na itinuturo ni Liana ay lahat ng mga bahaging pinabayaan niya dahil sa kapabayaan. Ang pagpapaliban sa regular na security updates at hindi pag-iingat sa mga password ang nagdulot ng ganitong sakuna. Ngayon po, haharangan ko na ang entry path at ire-restore ko ang system. Mahinahong nagpatuloy si Liana sa kanyang gawain. Ngunit sa prosesong ito, isang kamangha-manghang bagay ang nangyari. Ang mga sistemang naparalisa ay isa-isang nagsimulang bumalik sa normal na operasyon. Una, na-restore ang internal network at pagkatapos ay naging posible na ang pag-access sa database. 5:00 ng hapon, in-enter ni Liana ang huling command. Sa sandaling iyon, lahat ng monitor sa IT room ay umilaw ng kulay berde na senyales ng normal na estado. Tapos na po! Tahimik na anunsyo ni Liana at ang bangungot na tumagal ng mahigit 3 oras ay nagwakas. Ngunit hindi doon huminto si Liana. Kailangan din po nating palakasin ang security. Pwede pong bumalik ang parehong atake. Sinimulan ni Liana na isa-isang ipatch ang lahat ng kahinaan na natuklasan niya. Ito ay hindi lamang paglutas ng problema, kundi isang hakbang para sa hinaharap na seguridad ng kumpanya. Sa labas ng IT room, unti-unting nagtipon ang mga empleyado. Nang kumalat ang balitang bumalik na sa normal ang sistema, lahat ay nagtataka kung sino ang nakalutas ng problema. Nalutas daw ni Bradley. Hindi. May dumating daw na external expert. Iba't iba ang hula, ngunit walang nakakaalam ng katotohanan. Ngunit sa sandaling iyon, may kakaibang ginawa si Bradley. Habang tinatapos ni Liana ang security work, dahan-dahan siyang pumunta sa kanyang computer at sinubukang manipulahin ang work logs. Plano niyang palabasin na siya ang nakalutas ng problema. "Sir, ano pong ginagawa ninyo?" tanong ni Liana nang mapansin ang kahina-hinalang kilos ni Bradley. Nagulat si Bradley at sumagot, inaayos ko lang ang mga detalye ng ginawa." Ngunit nakita ni Liana sa kanyang screen kung ano talaga ang kanyang ginagawa. Napansin din ni Taylor na kahina-hinala ang kilos ni Bradley. "Bradley, anong eksaktong ginagawa mo?" Sa matalas na tanong ni Taylor, lalong nataranta si Bradley. "Gumagawa lang po ako ng report." Ngunit huli na ang lahat. Ilang empleyado, kasama si Taylor, ang nakasaksi sa buong proseso mula sa simula. Alam nilang lahat na si Liana lamang ang nakalutas ng problema. Ang pagtatangka ni Bradley na magsinungaling at manipulahin ang record ay lalo lamang nagdulot ng pagdududa sa kanyang pagkatao. Tapos na po ang lahat ng gawain. Sabi ni Liana matapos ang huling pagsusuri at tumayo mula sa kanyang upuan. Sa sandaling iyon, lahat ng tao sa loob ng IT room ay pumalakpak. Lumapit si CEO Peterson kay Liana at sinabi,
Maraming salamat. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa kumpanya natin. Mayroong taos-pusong pasasalamat sa boses ni Peterson. Kailanman ay hindi pa siya nagbigay galang ng ganito sa anak ng isang facility staff. Napayuko si Liana sa hiya. Wala po yun. Ginawa ko lang po ang kaya kong gawin. Sa mapagkumbabang sagot ni Liana, lalo siyang hinangaan ng mga tao sa paligid. Ang batang ito ay hindi lamang may pambihirang kakayahan, kundi mayroon ding magandang pagkatao. Si Mang Mario ay nakatingin sa kanyang anak at ang kanyang puso ay puno ng pagmamalaki sa buong buhay niya ng pagiging minamaliit sa kumpanya. Ngayon, sa pamamagitan ng kanyang anak, naramdaman niya ang tunay na karangalan. Kasabay nito, napagtanto niya kung gaano karaming pag-aaral ang ginawa ni Liana at kung gaano siya kahusay. Matapos ang matagumpay na paglutas ni Liana sa problema, ang IT room ay puno ng saya. Ngunit si Bradley ay hindi kasali. Nakatayo siya sa isang sulok na may madilim na mukha. Nasaksihan niya kung paano gumuho sa isang iglap ang kanyang karerang binuo ng maraming taon sa harap ng isang 13 anyos na dalagita. Ang mas hindi niya matanggap ay ang katotohanang ang problemang hindi niya nalutas ay napakadaling sinolusyonan ng isang bata. Kailangan nating itala ng tama ang proseso ng paglutas sa problemang ito, sabi ni Taylor. Ito ang unang pagkakataon na nangyari ito sa kasaysayan ng kumpanya. Sa sinabi ni Taylor, lalong nabalisa si Bradley. Kung opisyal na maitatala ang ginawa ni Liana, tiyak na malalantad din ang kanyang kawalan ng kakayahan. Mabilis na lumapit si Bradley kay CEO Peterson. CEO, sa totoo lang po, ako po ang nakalutas ng halos lahat ng problema. Tumulong lang po ang bata. Nagulat ang mga tao sa paligid sa kasinungalingan ni Bradley. Ano? Agad na tumutol si Taylor. Nakita naming lahat ang buong proseso. Anong pinagsasabi mo? Ngunit patuloy na iginiit ni Bradley. Ang ginawa lang po niya ay simpleng data entry. Ang pinakamahalagang analysis at solusyon ay ako po ang gumawa. Sa sandaling iyon, tahimik na nagsalita si Liana. Kung ganoon po, maaari po ba ninyong ipaliwanag kung paano ko nalutas ang problema? Sa mahinahong hamon ni Liana, natigilan si Bradley. Hindi niya naiintindihan ang mga teknikal na paraan na ginamit ni Liana. Yung mga teknikal na bagay. Masyadong komplikado. Nang mag-alinlangan si Bradley, mas detalyado pang nagtanong si Liana. Kung ganoon po, paano niyo po nahanap ang backdoor entry path? Alam niyo po ba kung saang port siya pumasok? Hindi makasagot si Bradley. Hindi niya naiintindihan ang mga teknikal na terminong ginamit ni Liana at hindi niya nasundan ang proseso ng paglutas ng problema. Habang tumatagal ang kanyang pananahimik, nanlamig ang tingin ng mga tao sa paligid. Ngunit mas malaki pang problema ang sumabog. Nang suriin ni Taylor ang computer ni Bradley, natuklasan ang bakas ng kanyang pagtatangkang manipulahin ang work logs. Ano to? Bradley, puno ng pagkadismaya ang boses ni Taylor. Ako, inaayos ko lang. Hindi na umubra ang mga palusot ni Bradley. Nahuli na siyang nagsisinungaling sa harap ng maraming saksi at nagtangka pang manipulahin ang mga tala. Nanlamig ang ekspresyon ni CEO Peterson. Bradley, sabihin mo sa akin ng eksakto kung ano ang ginawa mo. Sa malamig na boses ni Peterson, nagsimulang manginig si Bradley. Ginawa ko po talaga ang lahat ng makakaya ko. Sinuwerte lang po ang batang yan. Sinuwerte? Mahinang sabi ni Liana. Sinuwerte po kaya naging posible ang network protocol analysis? Sinuwerte po kaya naging posible ang pag-trace sa hacking path? Sa lohikal na pagtutol ni Liana, nawalan ng masabi si Bradley. Sa sandaling iyon, isa pang nakakagulat na katotohanan ang nabunyag. Nang halungkatin ni Taylor ang mga lumang tala, natuklasan ang ebidensya na ilang beses nang tinakpan ni Bradley ang mga problema sa seguridad. Hindi niya ginagawa ng maayos ang regular na security checks at minanipula pa ang mga vulnerability reports. Ganito ka pala magtrabaho?
Sumabog ang galit ni Peterson. Kaya pala nangyari ang ganito ngayon! Naging malinaw na ang dahilan kung bakit napakahina ng seguridad ng kumpanya ay dahil sa irresponsableng pagtatrabaho ni Bradley. Wala nang maidadahilan si Bradley. Ang kanyang kasinungalingan, pagtatangkang pagtakpan at matagal ng kapabayaan sa trabaho ay lahat na bunyag. CEO, bigyan niyo pa po ako ng isa pang pagkakataon. Ngunit matigas si Peterson. Bradley, mag-resign ka na ngayon din at kailangan mo ring isuko ang mga kaugnay na sertifikasyon mo. Sa huling hatol ni Peterson, gumuho ang mundo ni Bradley. Ang kanyang kasakiman at kasinungalingan ang naging sanhi ng pagkawala ng lahat. Samantala, mabilis na kumalat sa buong kumpanya ang ginawa ni Liana. Naging usap-usapan sa mga empleyado na ang anak ni Mang Mario mula sa facilities team ang nagligtas sa kumpanya. Ang batang hindi pinapansin noon ay naging bayani ng kumpanya. Ang mas nakakagulat ay nang isa-isang lumabas ang mga detalye tungkol kay Liana. May nakahanap sa internet ng record na si Liana ang nagwagi sa National Hacking Defense Competition noong nakaraang taon. National champion pala ang batang ito? Lalong lumaki ang pagkamangha ng mga tao. Nagulat si Liana sa biglaang atensyon, ngunit kasabay nito ay nakaramdam din siya ng kasiyahan. Ang kanyang pagsisikap at kakayahan na hindi pinapansin noon ay sa wakas kinilala na. Ngunit ang higit na ikinatuwa niya ay ang makita ang pagmamalaki sa mukha ng kanyang ama. Ang mga emosyong naramdaman niya sa araw na iyon dahil sa kanyang anak ay hinding-hindi niya malilimutan. Ang mga taon ng pagwawalang bahala at diskriminasyon na naranasan niya sa kumpanya ay tila naglaho sa isang iglap. Kinabukasan matapos ang insidente, hindi nakatulog si CEO James Peterson. Magdamag niyang inisip ang mga nangyari at napunta siya sa malalim na pagninilay. Sa loob ng 15 taong pamamahala sa kumpanya, napagtanto niya kung gaano siya umasa sa mga mababaw na paghuhusga at kung paano siya naging bihag ng sarili niyang mga pagkiling. Kailan pa ba nagsimula? Bulong ni Peterson habang nakaupo sa kanyang silya sa opisina. Kailan ko pa sinimulang husgahan ang mga tao base sa kanilang posisyon at itsura? Kailan pa naging mas mahalaga ang panlabas na anyo kaysa sa tunay na kakayahan? Hanggang kahapon, si Liana Reyes ay isa lamang anak ng isang staff sa facilities team. Ni pangalan niya ay hindi niya matandaan, ngunit iniligtas ni Liana ang buong kumpanya. Pinigilan niya ang milyon-milyong dolyar na pagkalugi at pinangalagaan ng tiwala sa kumpanya. Higit sa lahat, ang ipinakita niyang karakter at pagpapakumbaba sa proseso ay nagdulot ng kahihiyan kahit sa mga nakatatanda. Kinilabutan si Peterson sa pag-iisip kung gaano karaming talento ang maaaring pinalampas niya. Kinaumagahan, formal na hiniling ni Peterson na makausap si Liana. Ngunit hindi ito simpleng pagpupulong sa opisina. Gusto niyang personal na bisitahin ang bahay ni Liana. Ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan ng Everbooks na isang CEO ang bibisita sa bahay ng isang ordinaryong empleyado. Talaga po bang pupunta kayo sa bahay namin? Hindi makapaniwalang tanong ni Mang Mario. Sa buong buhay niya, na tila hindi nakikita sa kumpanya, hindi niya maramdaman na totoo ang pagbisita ng isang CEO sa kanilang bahay. Ngunit desidido si Peterson. Opo, gusto ko po talagang makita. Nang gabing iyon, talagang bumisita si Peterson sa bahay ni Liana. Ito ay isang maliit na apartment malapit sa kumpanya. Hindi ito magara o malaki. Isang ordinaryong tirahan lamang, ngunit para kay Peterson, ito ay napaka-espesyal. Hindi siya makapaniwala na sa lugar na ito, lumaki ang isang pambihirang talento. Nang pumasok si Peterson sa silid ni Liana, nagulat siya. Ang isang pader ng maliit na silid ay punong-puno ng mga libro, computer science, network security, programming, advanced mathematics, mga librong pang-unibersidad, at higit pa ang siksikang nakasalansan. Sa pagitan ng mga libro, may mga kwadernong puno ng sulat ni Liana. Binasa mo na ba lahat ng librong ito? Sa tanong ni Peterson,
Napayuko si Liana sa hiya at tumango. Opo, kapag may hindi po ako maintindihan, hinahanap ko po sa internet o sa library para sa karagdagang impormasyon. Sa sagot ni Liana, nawalan ng masabi si Peterson. Ang ganitong dami at lalim ng pag-aaral ay mahirap sundan kahit ng isang karaniwang estudyante sa kolehiyo. Ang mas nakakagulat ay ang kapaligiran ng pag-aaral ni Liana. Walang mamahaling computer o kagamitan. Sa pamamagitan lamang ng isang lumang laptop at mga librong hiniram sa library, naipon niya ang lahat ng kaalamang ito. Hindi niya ginawang dahilan ang kahirapan. Sa halip, mas lalo siyang nagsikap sa pag-aaral. Lubos na humanga si Peterson sa determinasyon ni Liana. Liana, napakagaling mo, taos-pusong papuri ni Peterson. Sa kabila ng hirap ng kalagayan, hindi ka sumuko sa pag-aaral. Sa papuri ni Peterson, ngumiti ng malawak si Liana. Hindi ko po naisip na mahirap ang kalagayan ko. Basta po may libro, kahit saan po ako pwedeng mag-aral. Sa sinabi ni Liana, lalong nahiya si Peterson. Siya, na nabuhay sa karangyaan, ay nakaligtaan ang mga tunay na mahahalagang bagay. Samantalang si Liana, sa kabila ng kakulangan, ay hindi isinuko ang kanyang mga pangarap at patuloy na lumago. Ang ganitong hindi matinag na kalooban at dalisay na pagkauhaw sa kaalaman ang tunay na yaman. Nakipag-usap din ng matagal si Peterson sa mga magulang ni Liana. Inamin ni Mang Mario at ng kanyang asawa na maaga nilang nakita ang talento ng kanilang anak, ngunit dahil sa kakapusan sa pera, palagi silang nakakaramdam ng pagsisisi dahil hindi nila maibigay ang sapat na oportunidad sa edukasyon. Ngunit si Liana, sa kabila ng pag-aalala ng kanyang mga magulang, ay humanap ng sarili niyang landas. Sa totoo lang po, wala po kaming gaanong naibigay kay Liana. Ang tanging sinikap lang po namin ay huwag siyang pigilan sa gusto niyang pag-aralan, sabi ng ina ni Liana. Sa mga salitang iyon, naunawaan ni Peterson ang tunay na kahulugan ng edukasyon. Hindi ang mamahaling pribadong pagtuturo o makabagong kagamitan, kundi ang pagtitiwala at pagsuporta sa pangarap ng isang bata ang pinakamahalagang edukasyon. Nang gabing iyon, pauwi, nagpasya si Peterson. Hindi na dapat hayaang manatiling nakatago ang mga talentong tulad ni Liana at kailangan niyang bawiin ang maraming posibilidad na kanyang pinalampas. Nagpasya siyang suriing muli ang lahat, mula sa patakaran sa human resources hanggang sa kultura ng kumpanya. Nang gabing iyon, nagsulat si Liana sa kanyang tala-arawan. Dumating si CEO Peterson sa bahay namin kanina. Namangha siya sa mga libro ko at sinabi niyang taos-puso niyang susuportahan ang mga pangarap ko. Ito ang unang pagkakataon na isang nakatatanda ang seryosong nakinig sa akin. Puno ng saya at pasasalamat ang mga salita ni Liana. Ilang araw pagkatapos, nagkagulo ang buong Everbooks. Isang anunsyo ang ipinadala na magkakaroon ng pangkalahatang pulong na ipinatawag ni CEO Peterson. Ang mas nakakagulat ay ang balitang ang bida sa pulong na ito ay si Liana Reyes. Nagtataka ang mga empleyado kung ano ang mangyayari habang nagtitipon sila sa malaking conference hall. Sa unang pagkakataon, tumayo si Liana sa harap ng lahat ng opisyal at empleyado ng kumpanya. Mula sa pagiging isang di nakikitang nilalang na tahimik na nakaupo sa sulok, siya na ngayon ang sentro ng atensyon ng lahat. Mabilis ang tibok ng puso ni Liana, ngunit kasabay nito ay malaki rin ang kanyang pananabik. Dumating na ang sandali na maipapakita niya sa mundo ang kanyang tunay na halaga. Tumayo si Peterson sa entablado at nagsimula sa isang mahinahong boses. Mga kasama, tiyak na naaalala ninyo ang cyber attack na naranasan natin noong nakaraang linggo. At alam na rin ninyo kung sino ang bayaning nagligtas sa atin mula sa krisis na iyon. Tumingin si Peterson kay Liana at umugong ang palakpakan ng mga empleyado. Ngunit ang pagtitipon na ito ay hindi lamang para magpasalamat kay Liana. Tumahimik ang conference hall sa sinabi ni Peterson. Sa pamamagitan ng insidenteng ito, natutunan natin ang isang napakahalagang aral. Kailangan nating hasain ang ating mga mata
upang makilala ang tunay na talento. Taos-pusong ibinahagi ni Peterson ang kanyang mga napagtanto. Matagal ko nang hinuhusgahan ang mga tao base sa kanilang panlabas na anyo at posisyon. Madalas na pumupunta rito si Liana, ngunit ni minsan ay hindi ko sinubukang tingnan ang kanyang tunay na kakayahan. Ito ang pinakamalaking pagkakamali na nagawa ko bilang isang CEO. Naging solemne ang kapaligiran sa conference hall. Maraming empleyado rin ang napaisip sa kanilang sarili. Nagsimula silang magnilay kung paano nila tinrato si Liana noon at kung gaano sila naging bihag ng kanilang mga pagkiling. Lalo na ang tingin nila kay Mang Mario ay ganap na nagbago. Kaya naman, simula ngayong araw, idinedeklara ko ang isang fundamental na pagbabago sa Everbooks. Sabi ni Peterson na may diin. Una, bibigyan natin si Liana ng formal na pagkakataon para sa isang internship. Siyempre, sa mga kondisyong nababagay upang maisabay niya sa kanyang pag-aaral. Kumislap ang mga mata ni Liana. Ito ang pangarap niyang pagkakataon na magkaroon ng karanasan sa industriya ng IT. Ngunit hindi doon natapos ang anunsyo ni Peterson. Pangalawa, magtatatag tayo ng isang Future Talent Scholarship Program. Muling nagbulungan ang mga tao sa anunsyo ni Peterson. Ito ay isang programa para tuklasin at suportahan ang mga kabataang may talento na kailangang isuko ang kanilang mga pangarap dahil sa kahirapan. Si Liana ang magiging unang scholar, ngunit sa hinaharap, mas marami pa tayong hahanapin at tutulungan. Ang programang ito ay hindi lamang tungkol sa pinansyal na suporta. Ito ay isang komprehensibong sistema ng pagpapaunlad ng talento na magbibigay ng pagkakataong makipag-ugnayan sa mga eksperto sa industriya sa pamamagitan ng isang mentorship program, kasama na ang praktikal na pagsasanay at career counseling. Nakapaloob dito ang matibay na hangarin ni Peterson na hanapin ang mga nakatagong hiyas tulad ni Liana at bigyan sila ng tamang pagkakataong lumago. Pangatlo, babaguhin natin ng lubusan ang ating mga patakaran sa pagkuha at promosyon ng empleyado. Sa huling anunsyo ni Peterson, lahat ng empleyado ay nakinig ng mabuti. Mula ngayon, ang mga tao ay huhusgahan lamang batay sa kanilang kakayahan at pagkatao, hindi sa kanilang pinag-aralan, itsura o koneksyon. At lilikha tayo ng isang kapaligiran kung saan lahat ng empleyado ay maaaring maabot ang kanilang buong potensyal. Habang pinakikinggan ang lahat ng ito, umaapaw ang damdamin ni Liana. Hindi niya kailanman inakala na ang maliit na katapangan ng isang tao ay makakalikha ng ganito kalaking pagbabago. Ngunit ang higit na ikinatuwa niya ay ang isiping sa hinaharap, ang mga batang nasa katulad niyang sitwasyon ay hindi na muling mamaliitin. Lumapit si Peterson kay Liana at sinabi, Liana, hindi mo lang inayos ang isang sistema. Tinulungan mo kaming mga nakatatanda na mahanap muli ang mga pinakamahahalagang bagay na aming nakalimutan. Ang pagtingin ng walang pagkiling, ang paggalang sa tunay na kakayahan, at ang paniniwala sa potensyal. Napayuko si Liana sa hiya at sumagot. Ginawa ko lang po ang kaya kong gawin. Ngunit maraming salamat po sa lahat ng naniniwala at nagbibigay sa akin ng pagkakataon. Sa mapagkumbabang kilos ni Liana, muling humanga ang lahat. Si Mang Mario ay nakatingin sa kanyang anak. Pinipigilan ang kanyang mga luha matapos ang 15 taon ng pagiging minamaliit sa kumpanya. Ngayon, sa pamamagitan ng kanyang anak, natanggap niya ang tunay na pagkilala. Ang mas mahalaga, ang tapang at galing na ipinakita ni Liana ang naging mitsa ng pagbabago sa kultura ng buong kumpanya. Pagkatapos ng pulong, bumalik si Liana sa kanyang pwesto at nagbuklat ng libro, ngunit hindi na siya nag-iisa. Maraming kasamahan ang lumapit sa kanya para bumati at magtanong. Masayang ngumiti si Liana at sinagot ang lahat ng kanilang tanong. Nang gabing iyon, isinulat ni Liana ang huling pangungusap sa kanyang talaarawan. Sabi ni Itay, kayang baguhin ng isang libro ang mundo. Ngayon, naintindihan ko na
Ang tunay na kahulugan nito, ang kaalaman ay hindi lamang para sa sarili, kundi isang kasangkapan para lumikha ng isang mas mabuting mundo. Ang pagbabago sa Everbooks ay nagsisimula pa lamang. Ang maliit na alon na nilikha ng katapangan ng isang dalagita ay naging isang malaking daluyong na siyang unang hakbang tungo sa isang mas makatarungan at mainit na mundo. Ito ang nakakaantig na kwento kung paano ang isang pangalang laging binabalewala ay naging isang bayani. Ito ang kwento ng buhay ni Liana Reyes. Ito ang Life's Path, naghahatid ng mga pambihirang kwento ng mga Pilipino. Kung nagustuhan ninyo ang video ngayong araw, mangyaring iwanan sa komento kung saan kayo nanonood. Nais din naming pakinggan ang kwento ng bawat isa sa inyo. Salamat po.